Pinagpupukpok ang ulo niya, hinubaran at binalot. Nagmakaawa siya pero dahil magandang kutis niya, kinatay pa rin ang dalaga para ibenta sa merkado. Akala ng demonyong killer na mangangain ng karne ng tao, kaya niyang patayin kahit sinong matripan niya nang walang problema. Hanggang sa pinatay niya ang buntis na asawa ng pinakamapanganib na Lucifer na nasa sangay ng gobyerno. Ginising niya ang natutulog na halimaw na magpaparanas sa kanya ng pinakamalapit na parusang hindi matatagalan ng ordinaryong demonyo habang dahan-dahan siyang inihahatid sa impyernong nararapat para sa kanya. Welcome sa Pokemon Recaps, ang dating PS Rewind. Isang gabi ng snow, nagmamanehong mag-isa si Jenny nang biglaang pumutok ang gulong niya. Kaya huminto muna siya sa gilid ng daan. Walang katao-tao sa paligid. Habang naghihintay ng tow truck, tumawag siya sa nobyo niyang si Striker na nagtatrabaho bilang Presidential Intelligence Agent. Birthday ni Jenny ngayon kaya espesyal ang gabi na ito at may sorpresa pa siya para sa nobyo. Kaya nangako si Striker na maaga siyang uuwi. Habang naghihintay si Jenny, may humintong yellow van at lumapit sa bintana niya ang isang mama. Nag-alok na aayusin na ang gulong niya. Tumanggi siya kasi hindi naman siya kilala kaya umalis na ang mama. Kinakabahan si Jenny dahil hindi pa rin umaalis ang sasakyan niya. Nawala rin siya bigla. Biglang binasag ang salamin ng sasakyan niya. Sinunggaban si Jenny at pinagpupok ang ulo hanggang sa makatulog. Nagising si Jenny sa isang maruming bodega. Hubot-hubad, nababalot ng plastik at nakita niya ang mamang tinatali ang mga kamay niya at may hawak ng kutsilyo. Nagsabi pang, magandang klase to, makinis ang kutis. Natatakot si Jenny mamatay kaya sa huling sandali, nagbaka sakaling maawa ang lalaki at sinabi niyang nagdadalang tao siya. Pero walang paki ang lalaki at sinibak na siya. Habang pinagpuputol-putol ang katawan niya na parang baboy, tumilapon ang engagement ring ni Jenny pero hindi pinansin ng mama. Nilinis ang lugar na parang walang nangyari. Tinambak ang basyo ni Jenny kasama ng mga iba pa. Halatang matagal niya nang ginagawa ito. Kinabukasan may naglalarong bata sa parang at nakita ang kahina-hinalang basura. Nang buksan niya ay nakakuha siya ng tenga ng tao. Natakot siya at inalerto ang mga kasama. Kinagabihan, dinumog ng mga pulis at reporters ang lugar para sa search and rescue. Anak pala si Jenny ng retiradong hepe ng pulis na lubos nang nag-aalala. Dumating na din si Striker para mag-usisa. Saktong inagos ang ulo ni Jenny na palutang-lutang sa ilog at nakita ito ng isa sa mga pulis. Sumigaw siya at pinagkaguluhan ito ng media. Nahulog pa ito sa lupa habang nagkukuha ng litrato ang mga reporter. Nakatayo lang si Striker at hindi makagalaw nang makita niya. Pagkatapos ng libing, humagulgol siya sa iyak at pinangako sa nobya na ipaparanas niya din ang parehong sakit sa may kagagawan nito sa kanya. Pinahintulutan si Striker na mag-leave sa ahensya. Palihim siyang nanghiram ng tracking device sa kasama niya at nagsimula agad mag-imbestiga. May 4 na posibleng sospek. Isa-isa niyang sinundan ang mga pangalan sa listahan. Una, ang malibog na naabutan niya pang nanonood ng bold habang nagmamariang palad. Ginulpi niya ito pero ayaw umamin. Kaya hinampas niya ng liyabi ang bag nito. Pangalawang sospek sinundan niya habang nagdi-deliver at pinagbubugbog pero hindi sila ang hinahanap niya. Hindi pa rin siya makatulog sa gabi kaya hinanap niya na ang ikatlong sospek na si Cardo. Nagpanggap si Striker na insurance investigator at bumisita sa mga magulang ni Cardo pero matagal nang hindi nila siya nakikita. Hindi na nga nila kilala ang mukha niya sa litrato at hindi nila alam kung asan siya. Nalaman niyang may anak pala si Cardo na inabandona. Tinanong niya sa bata kung saan ang kanyang ama. Kalaunan, napasok na ni Striker ang bahay ni Cardo habang wala pa siya dito. Nakita niya ang mga armas, mga bag, bra at gamit ng mga nabiktima niya. Sa may pintuan patungo sa bodega, nakakita siya ng makinang sa may kanal. Dito niya napulot ang engagement ring na binigay niya kay Jenny. Nagbuntong hininga siya. Nahanap na niya ang mismong pumatay sa nobya niya. Samantala sa trabaho, ginamit ni Cardo ang kanyang school van para maghatid ng mga estudyante. Hindi niya alam na may tracking device na nakalagay
nakalagay sa sasakyan niya at may isang taong sumusunod sa bawat galaw niya. Nang gabi, dinukot na rin ni Cardo ang isang estudyante at dinala sa kanyang hardin. Nalibugan siya dahil batang-bata pa, kaya sinimulan niya nang abusuhin ito. Nang biglang may narinig siyang tumawag sa kanya, naghanda siya ng karit. Lumitaw si Striker. Natawa lang si Cardo kasi akala niya ay ordinaryong pulis. Kaya sinalakay niya si Striker at nagpapakan sila. Mabilis at mas malakas na higit si Striker at walang nagawa ang karit at kutsilyo niya. Dumugo ang nguso niya pero tila wala pang balak si Striker na patayin siya. Sinakal niya si Cardo at pinalutan ng plastik ang ulo hanggang sa mawala ng malay ito. Inumpog niya ng ilang beses sa bato. Pinalunok ang tracking device saka binalian ang kamay. Pagkagising, natawa pa si Cardo dahil iniwanan pa siya ng sobre ng pera kaya agad siyang umalis. Pinagmamasdan lang siya ni Striker at dito na ang simula ng laro. Sumakay na siya sa taxi pero sa gitna ng biyahe, tila iba ang kutob niya. Pasimple niyang sinilip ang driver at pasahero at nalamang hindi sila legit na namamasada. Dalawang magnanakaw pala ang nasakyan niya pero hindi din nila alam kung sino ang pinasakay nila. Bago pa sila makagalaw ay pinagsasaksak na sila ni Cardo ng ilang beses at nakagulo sa taxi hanggang sa bumangga. Nakita niya ang tunay na driver sa trunk na pinatay ng mga magnanakaw at iniwan sila lahat sa kagubatan. Nagbihis siya ng bagong damit at pumunta sa bayan. Pumunta siya sa doktor para ipagamot ang kamay niya. Maski dito, napagdiskitahan niya ang magandang nurse at inabangan sa CR. Tinakot niya ang dalaga at pinilit na pahubarin ang damit. Nagmamakaawa na ang nurse pero wala siyang paki dahil nabitin ang kalibugan niya kagabi. Kaya pinasubo niya sa dilag ang pisot niya. Nakikita ni Striker kung nasan siya. Kaya to the rescue ulit si Striker. Nagulat siya kung paano siya natuntun kaya naggulpi ulit siya. Lumaban pa siya gamit ang kutsilyo pero kinamay pa nga ito ni Striker na para bang immortal siya sa sobrang gigil nito. At sa pagkakataong ito, sinabi ni Striker na nagsisimula pa lang ang pangungut mo. Hinubad niya ang sapatos, pinasok ang kutsilyo sa paa at hiniwa ang Achilles tendon ni Cardo at nagsisigaw siya sa sakit. Pilay-pilay na tuloy siya ngayon at maraming dinaramdam. Nagtataka siya kung paano siyang nasusundan kaya chinek niya ang sasakyan. Pinagmumura niya si Striker at sinabing hindi mo siguro alam kung sino ako. Duda na siya sa sasakyan kaya iniwan niya na sa tabi ng daan at balak mangarnap ulit. Kaso batalyon ng sundalo ang napara niya kaya very good boy siya ngayon. Walang matakbuhan si Cardo kundi ang bahay ng kaibigan niyang si Tonyo na nagpapakain ng karne ng tao sa mga aso. Cannibal din si Tonyo at ang syota niyang si Celia. Nakatira sila sa bahay ng isang pamilyang pinagpapatay nila. Sa hapunan, natatawa si Tonyo sa sitwasyon ni Cardo at sinabing, ang taong humahabol sa iyo ay katulad mo rin. Nilalaro muna ang biktima bago patayin sa pinakamasakit na paraan. Sa malapit, naririnig ni Striker ang buong usapan nila sa tracking device. Biglang tumawag sa kanya ang biyenan niya at alam nito na naghihiganti siya at pinayuhan siyang itigil na ito. Sapat na ang ginawa niya at ipaubaya na ito sa mga pulis. Pero alanganin na kung ihihinto pa niya. Pinapatigil na din siya ng hipag niyang nag-aalala na sa kanya. Pero sinabi niyang kailangan niyang tapusin lahat ng nanonood ng hindi nakasubscribe. Maya-maya naghahanda na si Tonyo para sa susunod niyang pagkain na nakakadenang parang aso. Ito pala ang anak ng pamilyang pinatay nila. Kakatayin na sana niya ang magandang dilag pero dumating si Striker. Pinali ang kamay niya at pinaon ang screwdriver sa palad. Ginapos din siya para maranasan din ang ginagawa niya sa iba. Kakatayin na sana siya ni Striker nang biglang dumating si Cardo. Pinaril siya at naghabulan sila. Pinalagan niya si Tonyo kaso pagbunot niya ng screwdriver ay ang hawakan lang ang natanggal. Aray ko, nagtatago-taguan sila. Inatake siya ni Tonyo ng kutsilyo pero hinampas niya lang ito sa pader. Pinatumba saka pinaghabalos ang
ulo hanggang sa madugo ng sobra. Narinig sila ni Cardo kaya sumugod siya, dala ang shotgun. Nagtanim ng mga tinik si Striker at nang maglakad siyang nakapaa, yun, nag-aray ko sa tumba. Pinag-aambalas niya si Cardo sa gigil hanggang sa mabali ang bakal sa ulo niya. Pero hindi pa rin niya siya papatayin. Tinali niya ang iba para mahuli ng pulis kinabukasan pero itinago niya si Cardo dahil hindi pa siya tapos. Nagkikwentuhan sila ng katrabaho niya at nabanggit nito na kung magdayariya siya, maitatay niya ang tracker at hindi niya na siya mahahanap. Kuminto sila kasi baka marinig ito ni Cardo. Buti na lang ay mahimbing ang pagkakatulog. Joke lang, gising talaga siya at narinig niya ang buong usapan nila at alam niya na kung paano siyang nasusundan ni Striker. At nang muli siyang pinalaya at nagising sa squatter, marami man siyang dinaramdam at lumpo. Pero natatawa siya. Alam niya nang naririnig siya ni Striker. Sabing, ang tanga mo, pinakawalan mo pa ako. Hindi mo kilala ang binangga mo. Pumunta siya sa butika at nagnakaw ng mga pampatae. Alam kong naririnig mo ko. Alam ko na ang nobya mo. Bago ko siya katayin, nagmakaawa pa siya dahil buntis daw siya. Alam mo ba yon? Namutla si Striker at nagmadaling pumunta sa kanya. Nilaklak niya na ang pampatay at nakuha ang tracking device. Sakong may nataing taxi driver kaya pinaghahambalos niya ito at sa kanya pinasubo ang tracking device. Pag alis ni Cardo, sakto namang kararating pa lang ni Striker. Hindi na siya masusundan ni Striker. Pumunta siya kay Tonyo sa ospital para malaman kung nasaan si Cardo. Pinagtawanan lang siya ni Tonyo at sinabing, mali ka ng kinalaban boy. Lagi yung gumaganti. Kung pinatay niya ang nobya mo, ngayon isusunod niya na ang pamilya mo. Hindi natuwa si Striker sa inasal niya kaya winasak niya ang panga ni Tonyo. Sa bahay ng biyenan niya, isang delivery man ang kumatok sa pintuan na walang iba kung hindi si Cardo. Kaya binugbog at sinaksak niya ang matanda na hindi na makagulapay sa sahig. Nagliwaliw si Cardo sa bahay, naghanap ng maiinom at nakita pa ang picture ni Jenny at kwento kung paano kinatay ang anak niya. Saktong dumating ang kapatid ni Jenny. Naabutan niyang magulo sa bahay at hinanap ang papa niya. Inaabangan na siya ni Cardo sa sulok at boom! Finish na. Nang dumating si Striker, napapalibutan na ng pulis ang bahay. Pinagalitan siya ng officer na, ang tanga mo! Dahil dyan sa mga pakulo mo, pinapakawalan mo pa. Nandamay ka pa ng ibang tao. Buhay pa ang matanda at nahihiya siyang humarap sa kanya. Pero ang hipag niya, wala na. Tumawag pa si Cardo at pinagtatawanan siya. Ngayon, kanino na sa atin ang huling halakhak? Mali ka ng kinalaban boy. Kinausap ni Cardo si officer at nagsabing susuko na siya sa gitna ng daan. Kaya inabangan na siya ng lahat ng pulis at tinaas na ang kamay niya sa publiko. Pero tila hindi pa rin tapos si Striker at nagpaharurot ng kanyang sasakyan para mahabol si Cardo. Matuli ng paparating ito kaya nagmadali ang mga pulis. Baka maunahan sila. Pinaikot niyang sasakyan at dinagit si Cardo kaya walang nagawa na pulis. Sumapit ang dilim. Iginapos siya ni Striker sa sarili niyang bodega at nakasalang na sa guillotine. Inamin ni Striker na minaliit nga kita kaya hindi ko na uulitin ang pagkakamaling iyon. Pinaso niya ng yosi sa muka. Nagsisigaw si Cardo na patayin mo na lang ako agad. Di pungal ka. Kaya tinuhog ni Striker ng screwdriver ang bibig niya saka sinabing susulitin ko ang pagpatay ko sa iyo hanggang sa manginigas sa takot at magmakaawa sa huli mong hininga. Kaya umiiyak na si Cardo at humihingi ng tawa. Napayuko pa siya at nanginginig. Muntik nang maniwala si Striker pero nakangiti lang pala si Cardo. Kunwari lang yon. Hindi siya takot mamatay, hindi siya nagsisisi at wala siyang emosyon. Kaya hindi daw siya masasaktan ni Striker dahil wala naman siyang pamilya tulad niya. Ganun ba? Sige, tingnan natin kung saan naabot yung tapang mo. Pinakagat ni Striker sa kanya ang taling pumipigil sa guillotine na siya ring pumipigil sa pintuan sa bodega. Iniwan niya ang tracker at umalis siya. Saktong dumating ang pamilya ni Cardo. Narinig ni Cardo ang boses ng anak niya at ng mga magulang niya na tinatawag nila siya sa labas. Sinisigawan sila ni Cardo na huwag buksan ang pinto. Pero hindi nila siya maintindihan. Naghihilahan sila at hirap na ang panga ni Cardo. Pinersa nila ang pintuan, bumagsak ang guillotine, patay. Gumulong ang ulo ni Cardo sa sahig na sariwa sa harap ng pamilya niya.
Narinig ni Striker ang lahat ng sigaw at iyak ng pamilya ni Cardo habang naglalakad siya sa labas, at nang tapos na ang lahat, hinubad niya ang earphone at dito niya na nilabas ang lahat ng emosyon na nagpapasikip sa dibdib niya at nagbulala sa iyak. Anong masasabi mo sa diskarte ni Striker? Baka nasasabing ka nang pumunta sa Korea. I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.